Nirinig ng magnitude 5.7 na lindol ang Davao Oriental. Nangyari po yan pasado alas 8 ng umaga at naitala ang epicenter ng lindol may 57 kilometro sa timog silangan po ng Mati, Davao Oriental. Naramdaman ang intensity 5 ng Mati, Davao Oriental, Turil, Davao at Davao City. Intensity 3 naman sa Butuan City at Kidapawan City. Habang intensity 2 sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur, Cotabato City at General Santos City. Pati na sa Coronadal City, Polomolok sa South Cotabato at Alabel sa Sarangani. Kaugnay sa lindol sa Davao Oriental, mga kapanayam natin si PhilVox Director Renato Solidum. Magandang umaga, Director Solidum. Magandang umaga, Howie. So, ano sir ang update sa lindol sa Davao Oriental? Nagkakaroon ba ng aftershocks? Posible naman. Wala pa tayong nai-report o nai-record na aftershock. At ito naman linawin ko rin na kahit nasa dagat ito, yung magnitude at lalim nito ay hindi angkop. Hindi sapat yung magnitude para magpakilos ng tubig. So wala pong pangamba sa tsunami. Wala pong pangamba sa tsunami patungkol dito sa lindol na ito. Okay. May information na ba kayo na tungkol sa pinsalang dulot nito? Wala kaming nakukuhang damage. Hindi tayo nag-expect ng significant damage kasi intensity 5 lamang ang nai-report na lakas ng pag-uga ng lupa. Okay, Director Solidum, si Cara David po ito. Sir, kapag magnitude 5.7, ang sinasabi ninyo hindi pa ito gaanong kalakas na lindol. Ano po ba sa scale ninyo yung magdudulot ng significant damage? Ang significant damage ay mangyayari kapag nagsimula na meron tayong intensity report na intensity 8 o kanya ay intensity 7. O intensity 6 ang na-report na pag-uga ng lupa, posibleng may mga minor damage sa mga building. Pero paminsan-minsan may nagko-collapse kung talagang mahinang-mahina o luma yung building. Pero ang pinakamataas po na naranasan sa, at least for Davao Oriental, is intensity 5. Aha. Direktor, nung Oktubre lang, no, nagkaroon ng malakas na lindol sa Bohol. No? Itong nangyari sa Davao, wala itong connection, no? Hindi naman konektado yung mga plates at yung paggalaw sa Bohol, sa Visayas. Wala naman epekto rito sa Southern Mindanao. Tama po kayo, hindi po konektado yung North Bohol Fault na kumilos noong October 15 saka itong lindol ngayong umaga sa Davao Oriental. Okay, Director Solidum, may abiso po ba kayo? Ano pong abiso ninyo sa mga naninirahan sa Davao Oriental po? Well, una-una, huwag silang magpanik dahil nga sa lindol na yan. Kalma lang kasi yung lindol nga, although naramdaman, hindi naman ito magdudulot ng tsunami. Wala pong possibility mag-trigger ito ng tsunami. In the long term, siguro, dapat naman talaga tayong naghahanda sa mga paglindol at isang lugar nga na dapat naghanda ay siyempre yung sa Mindanao at ganoon din sa Visayas and Luzon, no? At ulitin ko lang yung hindi nakakaranas ng malakas na pag-inig ay sa Palawan lamang. So in the long term talagang naghahanda dapat tayo sa mga paglindol at yung nasa coastal area sa paghahanda naman sa tsunami maliban sa pag-inig ng lupa ang tinitingnan. Sir, natukoy na po ba natin kung anong fault yung gumalaw dito na nag-create po ng lindol na ito, sir? Well, so far, yung lalim po kasi ng lindol, may 50, no? Ito ay posibleng southern extension ng Philippine Fault Zone, pero posible rin itong pagkilos ng Philippine Trend. So, tinitingnan pa natin at may analysis pa tayong gagawin para mapili kung alin sa dalawa ang mas posibleng kumilos. At sinasabi niyo po, posible pang magkaroon ng aftershocks, pero yung aftershocks po na ito hindi natataas pa sa intensity 5, sir? Well, literally, pag sinabing aftershock, mas maliit. Opo. Ang sinasabi lang natin, kapag may ganyang paglindol, kadalasan maliliit yung nangyayari at hindi yun usually nararamdaman. Yeah, Director, si Howie ulit, no? Bago magtapos po yung interview, gusto ko lang po magtanong tungkol sa Metro Manila naman. Kasi sinasabi niyo po na kailangan maghanda na rin tayo rito sa Metro Manila para sa isang malaking lindol. Sinasabi niyo na we are due dito sa Metro Manila or Central Luzon. Bakit niyo sinasabi yun? Na panahon na rin. Yung bawat lugar sa Pilipinas, may kanya-kanyang senaryo na dapat pinapagandaan. Bawat natural na hazards, bagyo man o lindol, may dapat senaryo na iniisip
na posibleng mangyari para angkop yung paghahanda natin. At patungkol sa lindol sa Metro Manila, napag-aralan na namin yung 18 earthquake scenario at ang pinakamatindi nga na epekto dito sa atin ay kung kumilos yung West Valley Fault. Ito ay kumilos na ng 4 na beses na nakalipas na 1,400 years na nagdulot ng between magnitude 6 and 7 na lindol at on the average ang pagkilos nito ay 400 to 600 years. Ang sa tingin namin ang huling lindol na ma-relate natin sa Valley Fault System ay 1658 pa, so 355 years ago. So, posibleng sa ating henerasyon magkaroon ng lindol o sa susunod, pero ang marapat na gawin, dahil hindi overnight ang preparedness sa earthquake, ay ginagawa na natin ang paghahanda sa lindol, lalong-lalo na sa pag-aayos ng ating mga bahay at gusali na baka hindi makayanan ang malakas na pag-inig. Okay, maraming salamat po sa warning na yon, PhilVox Director Renato Solidum.